sinisipat ni Rizel ang puno ng niyog. Nang makita ang isa raw mahiwagang hayop, may mabalahibo at putitong katawan. Ito raw ang unang beses na magpakita ang hayop na ito sa lugar. Susungkit lang sana ng niyog si Rizel nang mapansing may gumagalaw sa puno. Pero imbis na bunga, isang puting hayop ang naabutan ni Rizel na nasa puno. Hanggang sa bigla itong nahulog. Dito niya naisipang i-rescue ito. Meron daw kayong nakuhang isang hayop na malaking kanto daw to. Opo. Bakit nyo nasabi po yun? Kasi po, first time ko po makakita ng ganun po ang kulay orange po ang nanay. Yung anak niya po ay nung nalaglag po sa puno ay kulay puti naman po. Kulay puti? Ang tinutukoy pala ni Rizel, isang Asian palm civet o musang. Kasamang na-rescue ang isa pang baby musang na kulay itim ang balahibo. Oh my God, it's so cute! Makikita mo yung normal color na brownish gray siya, samantalang yung sinasabi nila parang engkanto, itong puti na ito, no? 2 linggo na silang pansamantalang kinukupkop ni Rizel. Yung isa pong puti, marami na po itlog ng langaw. Ito po yung buong likod niya hanggang sa may puwitan niya. Naku, hindi parang payat na, mahina na. Iyak po siya ng iyak, kaya po namin nakita. Ba't napunta kayo sa bundok? Nagniniyog po kami. Bali po yung nanay niya po, nung nasukot po yung niyog, tumalon po sa taas ng niyog. Tapos yung pong itim po muna yung bumagsak. Yung puti naman po, medyo malayo-layo po yung pagkakitaan po namin. Simula noon, inalagaan na nila ang mga musang na parang bagong silang na sanggol. Since naalis ka na sila dun sa timba, naging active na sila. Pahikab-hikab pa. Talagang nalilihis yung aking attention dito sa puti na ito, no? So pag mga ganito, itim ang mata, itim ang nguso, yan yung tinatawag na leucistic. Ang leucism ay isang genetic abnormality kung saan may kakulangan sa pigmentation ang balahibo na nagre-resulta sa puting balat o balahibo ang mga hayop. Magkaiba ang mga albino sa leucistic na hayop. Albino animals have red eyes. Yung mga ilong, yung mga parang eyelids nila, dapat puti, hindi itim. Maganda man sa paningin, mahihirapang mag-survive sa wild ang isang leucistic na hayop. Kulang kasi ang kanilang melanin production na kailangan nila para sa malinaw na mata. Hirap din silang magtago sa mga predator kung puti ang balahibo. As I'm carrying this white juvenile or baby na civet cat, na-assess ko na yung katawan niya na maganda yung pangatawan niya, hindi siya payat, at hindi ko na makita yung mga bakas na nagkaroon daw siya ng mga maggot infestation. Sa female, babae, very active siya, no? Sunod ko namang in-examine ang isa pang baby musang. Very active din. Hindi siya masyadong nagpapahawak. Kita mo, nagsistruggle siya. Lalaki. Maganda rin yung pangatawan niya. Maganda yung balance. Ha? Dahil natural na sa mga musang ang pagiging agresibo, hindi maiiwasang lumabas ang wild instincts nito. Ano bang mga napapansin mo sa kanilang behavior? Yan lang po siya. Napansin ko lang po sa kanya, pag gutom siya kasi kumanang.
Kasama ang DENR, dinala namin ang mga baby musang sa gubat para sanayin sila mamuhay sa wild. Go up. Practice kayo dyan. Yun. Ito mo, ginagamit talaga nila yung senses nila on their natural habitat. Natural na natural yung pag-balance nila dito sa kahoy na ito. Aktibong nakikiramdam ang mga baby musang sa kanilang paligid. Pero kahit naninibago, naglaro at halos ikutin pa nila ang bawat puno sa gubat. So ang survival ng mga civets na ito nakasalalay sa tao. Pag hindi natin sila pakialaman at maraming pagkain dito, magsusurvive itong puting musang na ito at saka itong kasamahan niya na ito. Unti-unti muna silang i-introduce sa wild ni Rizel at ng DENR bago tuluyang i-release. Kakaiba man o ordinaryo ang hitsura, musang ang isa sa mga hilig gawing alaga. Ito ay dahil sa maamo nilang hitsura at mabalahibong katawan. Pero ang ugaling ito hindi panghabang buhay. Sa maliit na kulungang ito, umiikot ang buhay ng 9 na taong gulang na si Bojack, isa ring Asian palm civet. Nakita ng kapatid ko yan sa Labandos, San Jose, Batangas. Bali, siguro naiwan siya ng kanyang mama. Parang yung baby pa, wala siya pang kaalam-alam. So sabi ko, akin na lang ako mag-aalaga. Ay ako naman ay pit lover talaga. Hindi naman daw nakakulong si Bojack noon. Pero nagsimula nang lumabas ang wild instincts nito. Bali, pagka siya, yung gabi, natapang siya, tumatapang. Tapos parang nawawala na siya sa sarili ngayon. Inilapit sa amin ni Arlene ang sitwasyon ni Bojack. Nag-aalala raw kasi siya sa mga sugat nito sa katawan. Meron akong pampakalma sa kanya, tuturukan ko. Tapos aantukin siya. Saka ko ma-examine siya na hindi siya may stress. Hey. Bojack. Okay. Nang umepekto ang pampatulog, in-examine ko na si Bojack. May sugat din yung kanyang dila. Oh. So, minsan nagkakasugat ng ganyan pagka may ear mites, ano? Binigyan ko rin ng antibiotic at vitamina si Bojack para hindi na lumala ang sitwasyon ng alaga. Isusurrender na nila si Bojack sa DENR. Ang plano ko kay Bojack ay hindi kahit pasakit sa akin. Gusto kong isurrender na siya kasi napamahal na rin ako kay Bojack. Kahit pasakit sa akin. Makikisa naman sa magkasakit siya, mamatay. Dahil nga sa pagkaka-imprint ni Bojack, hindi madaling i-release siya back into the wild. Ite-train natin ulit siya na manumbalik doon sa kung ano nakikita sa gubat. Salamat din sa pag-alaga nyo sa kanya kahit papano umabot siya ng 9 years. Kukuhanin na po ng senro si Bojack, ano? Hindi naman masama ang tumugon sa mga wildlife na nangangailangan. Pero ang paalala ng DENR, sinasabi po sa batas natin sa RA 9147 o yung Philippine Wildlife Act na bawal po talaga tayong mag-alaga po ng mga birailang o wildlife. Kung makakita po tayong ganyan dapat na instance, ang gawin po natin po niyan, i-report po natin sa barangay and then through barangay, coordinate po sa amin para po ma-rescue po namin. And then eventually po madala po sa aming rescue center for rehabilitation and then eventually po release back into the wild.
Okay, sige. Salamat po. Alright. Salamat po, sir. Salamat po. Bukod sa hiwagang dala ng kanilang hitsura, sa kagubatan malaki ang ambag nila. Sila ang nagpapakalat ng buto at nagpaparami ng mga puno rito. Kaya hindi sila dapat inaalagaan para malayan nilang magawa ang trabaho nila sa kalikasan.